Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome sa ating unang Misa de Gallo, sa ating unang araw ng paghahanda para sa nalalapit na Pasko. Bago natin pagpatuloy ang ating pagninilay, ibig kong formal na ipakilala at i-welcome dito sa ating pamayanan ang Most Holy Trinity College Seminary ng Diocese of Daet. Kasama po nila ang kanilang rektor, Reverend Father Omar Oco. Padre, welcome dito sa amin sa Peña. Kasama po niya ang kanilang mga seminarya, no? Kaya mamaya po, no, kakantahan po nila tayo. Pinasisimulan natin ang tradisyong ito sapagkat bahagi ng ating mga pinaniniwalaan, hindi kumpleto ang Pasko kung walang Misa de Gallo. At mainam na sa pagsisimula natin ng tradisyong ito, mainam po na tingnan, tanungin ang ating mga sarili. Bakit ba kinakailangan magsimbang gabi? Ito ba'y dahil sa nakagawian? Dahil sabi ko nga, tradisyon ng ating kultura bilang Pilipino? Bakit kinakailangan magsimbang gabi? Ito ba'y dahil mayroong kahilingan o wish na ibig ilapit sa Diyos? O baka naman kaya magsisimba sapagkat makikita ko si crush, makakasama yung nililigawan. At para sa mga pumili magsimba ng madaling araw, marahil ang isa po sa mga tanong ninyo, sino ba nakaisip na gawing madaling araw ang misang ito? Una, tinatanong natin bakit siyam? Pwede namang 7 para swerte. Pwede namang 8 para mas madali. Pero bakit siyam? Siyam sapagkat ang Misa de Gallo ay isa pong nobinaryo. Nobinaryo na kung saan ang mahal na Birhen ang siyang ating pinararangalan. Siyam na sunod-sunod na gabi at umaga ng pagsama sa mahal na ina, na kung saan ang siyam na ito ay sumisimbolo sa siyam na buwang dala-dala ng mahal na Birhen si Jesus sa kanyang sinapupunan. Kaya nga po, ito po yung ating pagsama sa mahal na ina, hindi lamang sa paghahanda, kundi pagsama sa mahal na Birhen upang hintayin ang pagdating ni Jesus sa buhay natin. Siyam. Pangalawa, bakit gabi? Bakit madaling araw? Kasabay po ng ating paghahanda, kasabay ng ating pananalangin, ay ang katotohanan, kaakibat nito ang ating pagsasakripisyo. Why? Because prayer with sacrifice is pleasing to God. Sakripisyo sapagkat hindi madaling gumising ng madaling araw. Sakripisyo sapagkat kinakailangang humindi sa maraming bagay nang sa gayon mabigay natin ang ating oo sa Diyos. Sakripisyo sapagkat maraming bagay ang dapat isa-isang tabi upang magbigay daan sa kalooban ng Diyos para sa atin. Kaya nga po, mga minamahal kong mga kapatid, no? Sa loob ng siyam na madaling araw, hindi lamang tayo magdarasal. Hindi lamang natin sasamahan ng mahal na Birhen, kundi kasabay ng pagsama sa Kanya, kasabay ng ating pananalangin, tayo rin ay magbibigay ng sarili, magsasakripisyo din. Sapagkat ang panalangin may kaakibat na sakripisyo ay panalangin may dating. Pangatlo, bakit ginaganap sa gabi? Bakit ginaganap sa pag-aagaw ng liwanag at ng dilim? Ano ang siyang kahulugan nito? Alam po ninyo kung ating pumabalikan ang kwento ng ating kasaysayan ng kaligtasan, hindi ba't naganap ang maraming matagumpay na bahagi ng ating kwento sa panahon ng kadiliman? The first Christmas happened in the darkness of the night. The first Easter took place in the darkness of the world.
Kaya nga po, ngayong gabing ito, bagamat madaling araw, nag-aagaw ang dilim at liwanag, na kung saan, ano ang siyang ibinibigay sa ating katotohanan? Kahit sa dilim, matatagpuan ang tagumpay. Sa gitna ng kadiliman, kasakasama natin si Jesus. Sa ganitong diwa natin mauunawaan ang Ebanghelyo ngayong unang araw ng ating Misa de Gallo, na kung saan makikilala natin ang lubusan ngayon at sa mga darating pang mga araw ng ating paghahanda ang pagkatao ni Juan Bautista. Si Juan Bautista ang propeta na nagpakilala sa pagdating ng Mesiyas sa mundo. At ano ang siyang daladalang mensahe? Simple po lamang. Alam niyo, kung si Juan Bautista ay isang oportunista, pwede niyang sabihin, ako yung Mesiyas na hinihintay ninyo. Kinakailangan natin maunawaan, marami na ang sumusunod kay Juan. Marami na ang nakikinig sa kanyang pagsasalita. Kaya madaling sabihin para kay Juan, tayo-tayo lang, huwag kayong maingay, ako talaga yung Mesiyas. Pero bahagi ng pagkilala ni Juan sa kanyang sarili ay ang katotohanang hindi siya ang Diyos. Hindi siya si Jesus. At ang tanging kanyang tungkulin, ihanda ang kanyang daraanan. Ipakilala ang Mesiyas sa kanyang pagdating. At paano po nangyari iyon? Hindi lamang dahil kilala yung sarili. Hindi lamang dahil kilala kung sino si Jesus. Nagawa niya ang mga bagay na ito. Bakit? Sapagkat may liwanag ang kanyang buhay. May mga taong tinatawag na photogenic. Kapag sinabi nating photogenic, ito po yung mga taong hindi kailangan ng waki. Alam niyo, pag may magpapapicture po sa akin, sasabihin, Father, waki po, waki. Sabi ko, ay, ikaw na lang. Kasi yung waki, pampangit lang yon. Bakit? Bakit pangpangit? Kapag sinabing, Father, parang hindi ko kayo maayos dito. Kasi waki yan eh. Kaya yung mga hindi kagandahan, ang laging post, waki. Pero si Juan Bautista, hindi kinakailangan magwaki. Sapagkat si Juan Bautista, photogenic. Anong ibig sabihin po ng photogenic? Ito'y galing sa dalawang salita. Photo at genic, ibig sabihin, photo, liwanag. At ang genic, ibig sabihin, source, pinagmumulan. At ang isang taong photogenic, alam ng liwanag kung saan siya dadapo sa ating itsura para maging maganda ang resulta. Si Juan Bautista, photogenic na matatawag sapagkat nagliliwanag si Jesus sa kanyang pamumuhay. May liwanag ang kanyang buhay sapagkat si Jesus ang siyang nagbibigay nito. Kaya nga po marahil sa unang gabi ng ating Misa de Gallo, kung meron man tayong hihilingin na biyaya kay Jesus sa misang ito, una, yung biyayang maging liwanag din po tayo. Isang paalala sa mga nanay. Mga nanay, kayo po ay ilaw ng tahanan. Ilaw ng tahanan. Hindi po kayo mga poste sa lansangan. At ang ilaw ng tahanan, gumagabay sa kanyang pamilya. Nagsisilbing gabay sa kanyang tahanan. At paano tayo mas magiging maliwanag? Sa pamamagitan ng pagpapatotoo. Sa Ingles, to become witnesses. Ang maging saksi. Magiging lubos lamang po yung ating pagniningning. Ang pagiging photogenic natin kung kayang makita ito sa uri at klase ng ating pamumuhay. Alam niyo mga minamahal ko mga kapatid, ngayon Kagabi, unang simbang gabi, ngayon, unang Misa de Gallo, napakadaming mga tao. Paputol ko po yung 5 daliri ko, pustahan po tayo. Habang papalapit ang Pasko, pakaunti din tayo ng pakaunti. Yung mga present sa unang Misa de Gallo, pustahan tayo, mawawala na yan sa bandang dulo. At dito natin matatagpuan o pwedeng maipakita yung ating pagpapatotoo bilang liwanag
ni Kristo. To become witnesses. At si Juan Bautista, bahagi ng kanyang patotoo, hindi lamang yung kanyang lifestyle. Noong nakalipas pong linggo, nakilala natin siya bilang nakatira sa ilang o disyerto, bilang kumakain ng pulot-pukyutan at balang, bilang nagsusuot ng magaspang na damit. Hindi lamang sa pamamagitan ng lifestyle o yung panlabas na pagpapakita, kundi ang patotoo ni Juan Bautista sa pamamagitan ng kanyang pamumuhay. Ngayong panahon po ng Misa de Gallo, napakadaling magpakabait. Napakadaling magpakabuti. Pero ang tunay na sukatan ng kabutihan, ng pagiging tunay na liwanag, kapag wala nang nakatingin. Kapag wala nang nakakakita. Sinimulan natin yung pagbibendisyon ng mga ilaw sa pamamagitan po ng video. Sa mga hindi po nakakakilala, no, yung video pong napanood ninyo, although medyo mataba po ako dun sa video, no, iba yung angulo. Yung po yung mga miyembro po ng ating pamayanan. Bahagi po ng mga sinut natin, ang mga lingkod ng ating barangay. No? Kaya alam niyo, no, isang pagpapaalala na ang bawat lingkod sa pamayanan dapat magsilbing liwanag ng bayan. Nakita po ninyo yung mga SK po natin, no? Kaya yun po yung panalangin ko para sa ating mga SK at barangay. No? Yung mga kabataan, alam nyo, marami po tayong mga kabataang pumasok sa politika at awa naman ng Diyos, nanalo po sila. At ang sabi ko po sa kanila, ito ang aking paalala, shout out no, kay Kagawad Isaac. Siya po yung lagi kong pinapaalalahanan. Sabi ko ngayon, hindi ka lang basta kabataan. Ikaw ay leader kabataan. Sabi ko, bawal nang nakashort paglalabas. Bawal nang hindi ka maayos na itsura kapag ikay nakikita. Malamang sasabihin niyo, si Father naman, panlabas lang yung mga bagay na yan. Pero alam po ninyo, maraming pagkakataon, kung ano nakikita sa labas, yun ang siyang nangyayari sa loob. Kaya yung pong ating mga napanood kayo na sa video, na may hawak-hawak na star, ano pong pinapaalala nito? Tinanggap natin ang liwanag ni Kristo, yung liwanag hindi sinasarili. Sapagkat yung liwanag na tinanggap, ibinabahagi. Yung liwanag na natanggap, ipinapakita. Kaya kung meron man tayong isang panalangin sa unang Misa de Gallo natin, sana, Panginoon, maging liwanag din po ako. Magsilbing liwanag sa dilim ng gabi. Magsilbing liwanag sa panahon ng kadiliman. Magsilbing liwanag kapag ang ilaw ng kapwa ay aandap-andap. Sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, lagi kong paalala, hindi natin kinakailangan magwaki, pumustura, mag-make-up, para maging maganda ang itsura. Sapat nang maging photogenic. Sapagkat ang isang taong photogenic, hindi lamang maganda ang rehistro ng liwanag sa mukha, kundi isang taong photogenic, alam niya, ang pinanggagalingan ng liwanag. Hindi siya. Kundi ang tunay na pinanggagalingan ng liwanag, walang iba kundi si Jesus. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating misa, yun po yung ating magsilbing panalangin, ang maging liwanag sa ating parokya. Huwag sanang nakawin ng mga ilaw ng parol at Christmas tree ang tunay na liwanag na dapat nating kamtin. Walang iba kundi si Jesus. Si Jesus ang liwanag ng ating Pasko. Si Jesus ang siyang star ng ating buhay. Amen.